Let's make it more interesting, Amara. After all, 100 acres is not just a small portion of land, which I am paying for 4 times its actual worth, Constant. Did I remind you of that fact? But then, let's hear it. What do you have in mind? Nakakunot noong sinipat ni Alan ng dalawang babaeng nag-uusap. Ang babaeng tinutukoy na Amara ay ang kanyang ina. Nakatayo siya sa likuran ng isang mataas na halaman, ilang dipa mula sa mga ito na nakaupo sa loob ng kabana. It was Katie and Us wedding. Ang groom ay isa sa dalawang tinuturing niyang pinakamatalik na mga kaibigan. The reception was held at the Ramil's private estate. At bukod sa mahusay na table settings, ay mayroong itinayong mga kabana para sa mga espesyal na panauhin ng mga magkabilang partido. How about a wedding match between your son and my daughter? Halatang nagulat ang kanyang ina sa hindi inaasahang proposal ng kausap. The idea is very tempting, Constant. How many daughters do you have? Just one, and she's spoiled rotten. Tahimik siyang natawa nang makita ang pagtaas ng isang kilay ng kanyang ina. Pamilyar sa kanya ang ganoong mannerism nito kapag hindi ito natutuwa sa kausap. How old is your daughter? 25. I think she will be suitable for your youngest son. Nasamid siya. Ang alak na iniinom niya ay pumasok sa kanyang ilong. Dahilan para sumirit sakit pataas sa gulugod ng kanyang ilong at dumali patungo sa magkabilang sentido niya. Umalis siya sa kinatatayuan niya sa pangambang mapansin siya ng dalawang babae. What happened to you? Nagtatakang tanong ng kanyang kaibigan na si Gary. Ilingat senyas lamang ang nagawa niyang itugon dito. Iniihit pa niya ang sarili sa pag-ubo. Tinapik nito ang kanyang likod. Sumenya siyang ayos lang siya, ngunit hindi ito nagpaawat at sa muling pagtapik nito sa kanyang likod ay muntik na siyang mapasubsob sa Bermuda grass. Baka, paasik na sabi niya rito na ang ibig sabihin ay hangal. Ang lakas ng tawa ng loko, kahit kailan talaga ay siraulo ito. Parang bata na pulos kalokohan ng alam. Hinagod niya ang magkabilang sentido. Parang kumikibot-kibot ang mga litid niya roon. At sa halip na makatulong ay parang pinalalapan ng baliw na si Gary ang kanyang nararamdaman. Sino ba kasing sinisilip mo? Curious na nang hahaba ang leg nito sa pagsilip sa tinitingnan niya. That's Tita Amara. And the other woman? Interesting. I didn't know you had a penchant for older women. Much less someone who just got out of a wax museum. Ang babaeng kausap ng kanyang ina ay tila produkto ng isang cosmetic surgery. Napakakinis ng balat na maaaring mapagkamalang wax figure. Do you know her? Mukhang hindi lang ang mga mata ni Gary ang biglang nanlaki, kundi maging ang mga butas ng ilong nito. Are you fucking nuts? Alan, you are overacting. Do you know her or not? That's Danya Constant, soon to be Mrs. Constant Onfer. I've heard the construction company her late husband left her has gone bankrupt. And if the rumors are true, nasa foreclosure na rin ang iba pa nilang mga ari-arian. And rumor has it that both mother and daughter are out for husband hunting. What do you know? Looks like she's closing in on her prey. What prey? Nakaisosyo siya sa sinisilip nito. Your mom and dad. Who were they talking about just now? You or Ian? A wedding match? That's phosphorus. Are you referring to the yellowish substance or the absurd idea? Shh! Kapag naiinis siya ay nagbubulbuhol ang mga kanyang dila. Lumalabas sa matigas na accent niya. Kahit nung bata pa siya ay matagal bago siya natutong magsalita ng diretsong pangungusap. Sa Japan siya lumaki at nagkaisip kaya hirap siyang umunawa ng malalim na Tagalog. Bagaman nakakapagsalita at nakakaunawa siya ng wika ng kanyang ina. Mestizo siya. Half Japanese at half Korean ang kanyang ama. Samantalang ang kanyang ina ay Filipina.
She came from Old Mani, a clan of land developers. Isang Japanese naval officer ang kanyang ama na nakilala ng kanyang ina sa isang cruise. Nagkaibigan ng mga ito at nang magpakasalay sa Japan na nirahan sa loob ng 15 taon. Bumalik sila sa Pilipinas at ganap na ninirahan sa bansa nang magkasakit ng malubha ang kanyang abuelo sa partido ng ina niya, si Lolo Silverio Lopez. Nang magretiro ang kanyang lolo, ay ang kanyang ina ang nagpatuloy sa pangangasiwa ng Realty and Company. Man, this is getting interesting. Komento ni Gary na kulang na lang ay kumuha ng popcorn habang matamang nakikinig ng usapan. Naiiritang napabugas siya ng hangin. A feeling of dread slowly crept up his spine upon the mention of his name. Minsan pa ay binanggit ni Constant Onfer na siya ang bagay sa unikaihan nito at hindi si Ian na mas malayong agwat ang edad. You know her daughter? Tanong niya kay Gary. Gary used to date her. Ang tinutukoy nito ay ang nakakabatang kapatid nito. According to him, she's full of hot air. Actually, she's one of the guests here. Pumunta sila sa karamihan ng mga panauhin. Ikiniling ni Gary ang ulo sa isang grupo ng kababaihan. The one on the left wearing a pale yellow dress. I think she's very pretty. What's her name? Estefan Onfor. A Mexican name for a Chinese-looking chick? Not bad. She looks classy and chic. Wait till she open her mouth. Bago pa niya maitanong ang ibig nitong sabihin, ay nagsalita ng babae. Nasa hearing distance lamang sila at kunwari may sariling pinag-uusapan. You had a crush on him? Gross. He's not that good-looking person, trust me. Fact is, I dated him once. He begged me for a second date, but I refused. Some actors really look cute on TV, but really, Chica is not even better looking than Babalu. Some pretty face, huh? Wika ni Gary. Napapailing-iling siya. Sure, he liked pretty women, but he also preferred them to be pretty inside. Madali sa kanyang maakit sa panlabas na anyo ng isang babae. Ngunit sa sandaling natuklasan niya kung ano ang ugali nito, ay madaling nawawala ang kanyang paghanga. Sa kabilang banda, kung ayos lang ito para sa kuya Ian niya, ay walang kaso sa kanya. Mas matanda ito ng 4 na taon sa kanya. At kung mayroon mang dapat para sa mag-asawa sa kanilang magkapatid, ay si kuya Ian yon. Kinabukasan ay hindi na nagulat si Alan nang ipatawag sila ng kuya Ian niya ng kanilang mga magulang sa kanilang bahay sa Corinthian Garden. Kapwa sila nakabukod ng tirahan. Nakatira si kuya Ian niya sa isang high-rise condominium unit samantalang siya ay nakatira sa isang dating novelty warehouse na ipinako-convert niya sa isang modernong bahay. 30 anyos na siya at nakapagtapos siya ng kursong ECE. His passion centered on cars. So he put up Artemis Auto World, a company that offered car rentals and car maintenance services. They had 20 service centers nationwide with world-class warehouse facilities and 10 branches for rent-a-car services. His mother investment included a racetrack facility in Marikina, a farm in Rizal, and a restaurant Palayok. They served exotic Asian food and other Asian delicacies. The idea came from Gary at nahatak lamang sila nitong sumosyo roon si Cade. Your father and I have decided that since the both of you seem to be enjoying your everlasting state of bachelorhood, naisip naming subukan ang ginawa ni na Akito at Max to find a suitable match. Walang ligoy na wika ng kanilang ina na tila nag-anunsyo lamang ito sa lagay ng panahon. Shall I take it that you've already found one, mother? Nakangiti at tila relax sa tanong ng kanyang kuya Ian. Yes, ang nag-iisang anak ng mga Onfer. Hindi lingid sa inyo ang matagal na yung proyekto na niluluto ng inyong lolo.
It was your grandfather's wish to build a world-class hot springs resort. One that offers post-op rehabilitation and medical treatment for those with arthritis? That is correct. What has this got to do with the Unfers? Muli ay tanong ng kuya niya. They have got the perfect location for that project. Subalit may mga kondisyon sina Constant bago siya pumayag na ipagbili ang malaking bahagi ng property. Is she out of her mind? They badly need the money, mother. It's not like you have to beg for it. But I will if I have to, Ian. Our people have already conducted a study on this project. At ang lupaing iyon ay perpektong lokasyon dahil sa isang maliit na bulkan na malapit. Bulkan? There's no need to worry about it though. It is safe. A natural hot spring draws its sources from a nearby dormant volcano. And since we are after medical treatment, mas maganda kung natural at hindi artificially heated ang ating hot spring. Alright, point taken. But what has this got to do with her daughter? Matutuloy lamang ang aming transaction kung isa sa inyong magkapatid ay may kakasal kay Estefan. Bagaman inaasahan na niya iyon, ay nakakagulat pa rin para sa kanya na marinig iyon mula mismo sa kanyang ina. Pagkaraniwan man iyon sistema sa karamihan ng mayayamang angkan, ay hindi pa rin siya pabor sa ideya na gawing tila isang business transaction ng kasal. If you're looking for the perfect candidate, ma'am, I think that would be Alan here. Right, bro? Congratulations! Teka lang, sandali, Ian. Ikaw ang panganay. Kung meron man akong higit na inaasahan sa bagay na ito, ay ikaw yun. Hindi lamang ito tungkol sa proyekto ng Hot Springs Resort o negosyo. Hindi ka na bumabata. At kung hihintayin namin na ikaw magdesisyon kung kailan ka magpapakasal, ay may palagay akong pareho ng pantay ang mga paa namin ng iyong ina, ay wala ka pa ring asawa. Wika ng kanilang ama. Diretso itong magsalita ng Tagalog. Kumpara sa kanila ay parang mas purong Filipino pa ito sa kilos at pananalita. Wala itong tuwang o accent. I'm sorry, Dad. This might not be the right time for this. But with all due respect, what you're asking from me isn't possible. I'm gay. Sa tingin niya ay muntik nang mahulog sa kinauupuan nito ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay natuptop ang bibig. Salamat na lamang at regular nitong nasusubaybayan ang kalusugan nito, kaya kampante silang wala itong sakit sa puso. Siya ay parang muntik na ring masamid. Bloody hell. Tagatak na ang pawis ni Alan. May 4 na oras na yata silang naglalakad ng tauhan niyang si Renz. Pero wala pa rin siyang makitang bayan. Trilo Primitive. Ito ang pangalan ng maliit na bayang pinagmula ng asawa nito. Nang tanungin niya ito kung nasaan parte iyon sa mapa ng Pilipinas, ay isa lamang naging tugon nito. Nasa pinakaliblib na pook iyon. Hindi pa raw iyon naaabot ng anumang telecommunication sites. Ang tubig ay iniigib pa sa batis at balon, habang ang kuryente ay may schedule. Bubuhayin pagsapit ng 6:00 ng gabi at papatayin pagsapit ng 6:00 ng umaga. Naisip niyang bagay ang bayan ng asawa nito para pagtaguan niya. Mula nang ipahayag ng Kuya Ian niya ang tungkol sa sexualidad nito, ay sa kanya na bumagsak ang pressure na pakasalan sa Estefan on 4. Sinikap niyang pagbigyan ng mga magulang niya. Pinakabagayan niya ay sensitivity ni Stefan, pati ang pagka-prima donna nito. Subalit sadyang hindi uubra. Hindi niya kayang matinding sakit sa ulo ito. Ilang kababaihan na ang naidedate niya na di hamak na mas nakakaangat dito ng katayuan sa alta sosyedad, ngunit hindi pa siya nakakatagpo ng isang tulad nito na kung umasta ay dadaigin pa sa Paris Hilton. Metikulosa ito at masyadong maarte. Ayaw nitong kumain sa hindi primera klaseng restaurant. At kapag may ginusto, ora mismo ay nais nitong makuha. Hindi pa man matatawag na opisyal ang kanilang relasyon, ay tila gusto na nitong butasin ang kanyang bulsa sa kakapabili nito ng kung ano-ano.
Kapag kasama niya ito, ay mababa ng 200,000 pisong gastos niya sa loob ng isang gabi. Kung ganoon ang ganoon ay mas nanaisin pa niyang magbabad na lang sa kasino. At least sa kasino ay may tsansa pa siyang manalo. Kay Estefan, mas malamang parati ang kanyang talo. May nakaschedule na silang date para sa susunod na linggo. Subalit bago pa dumating ang araw na iyon, ay buo ng loob niyang hindi ito siputin. Kinausap niya si Renz at sinabi niyang nais niyang magbakasyon sa lugar nito. Tila hindi pa ito makapaniwala noong una hanggang sasabihin niyang handa na siyang sagutin ang lahat ng gastos sa panganganak ng asawa nito. Isama lamang niya ito sa pag-uwi nito sa Trillo Primitive. Nabigla man ay mabilis itong sumang-ayon. Mahigpit niyang ibinilin dito na walang ibang dapat makaalam ng tungkol doon. Ayaw niyang magkaroon ng lead ang pamilya niya upang mabilis siyang matunton. Kahit sina Katie at Gary ay walang ideya sa mga plano niya. He left it to his OIC to handle his business. As for his family, isang mahaba-habang sulat ang ipinadala niya sa kanyang ina kasama ang isang basket ng paborito nitong bulaklak. Humingi siya ng dispensa. Unang-una niyang hiningi ang pag-unawa nito. Ganon din ang kanyang ama. Hiniling niyang huwag muna siyang hanapin ng mga ito at bigyan siya ng pagkakataong mag-isip. Bagaman ganon ang sinabi niya, ay hindi siya nakatitiyak na walang gagawing hakbang ang mga magulang niya upang hindi agad siya mahanap. He left in the middle of the night. He took a cab at the terminal ng bus na dun sila nagkita ni Renz. Isang malaking camping bag ang dala niya na naglalaman ng pera, camping gears, camera at mga personal na gamit. I can manage. Matatag at puno ng katiyakan ang tugon niya kay Renz. Nang gabing iyon ay magkasama silang lumulan sa bus. Ngunit ang katagang iyon ay tila hindi na niya makapa sa kanyang sistema ngayong halos nakalawit na ang dila niya sa pagod. Gaano pa ba kalayo? Habol ang hiningang tanong niya sa tauhan. Mga 1 kilometro pa po. Malapit na po sir. Kanina mo pa sinasabi yan? Nayayamat na sabi niya. Regular siyang nag-gym ngunit nakapagtatakang hingal kabayo na siya sa ilang oras sa paglalakad. Mula sa istasyon ng minibus patungo sa Trillo Primitive ay mahigit 3 oras din ang binubuo niya sa katawan niya sa maalog, masikip at maalikabok na biyahe. Gustong manlaki ng ulo niya tuwing nakikiskis ang balat niya sa mga nakakatabing pasahero. Sa sobrang siksikan ay halos magkakapalitan na sila ng mga mukha. Ganun pala mga sasakyan sa probinsya, hanggang bubong ang mga pasahero. Ang kapasidad ng 10 ay nagiging 100. Bukod pa roon ang samut-saring bagahe ng iyong mga iba ay umaalingasaw ang amoy sa loob ng sasakyan. Nang sa wakas ay bumaba sila ng minibus ay para na siyang lantang gulay. Pagkakita niya sa arko na may nakasulat na Baryo Pagukpok ay inakala niyang 30 minutos na lamang ang kanilang lalakarin. Nasabi na sa kanya ni Renz na ang Trillo Primitive ay binubuo ng 3 baryo. Una ang Baryo Mana, sumunod ang Baryo Balogo at pinakadulo ang Baryo Pagukpok. Sa tagal na nilang naglalakad ay hindi na siya magugulat kung ang baryong tinutukoy nito ay sakop ng Vietnam. Parang gusto na niyang gilitan ng leeg si Renz. Uy, tiyempo, pwede tayo makiangkas dito sir. Nang lingin niya ang tinutukoy nito, ay muntik na siyang mapaatras. Isang napakalaking kalabaw ang nakita niyang paparating. May hinihila yung malaking cart habang sa likod ng hayop ay nakasakay ang isang binatilyo na siyang nagmamaniobra nito. Manong! Batsoy, kamusta? Mabuti naman po, mukhang kakadarating nyo lang. Sakay na! Talagang sasakay kami, tara na sir. Hindi man siya komportable sa pangambang biglang sumabit ito sa takbo ng kalabaw ay napilitan na rin siyang sumunod kay Renz. Nang sumampa ito sa cart, hapong-hapo na siya at may palagay siyang sa sandaling lumapat ang likod niya sa higaan ay agad siyang makakatulog.
Halos hindi na nga niya alintana ang gutom gayong huling kain nila ay bandang 10:00 pa ng umaga na mag-stop over ang kanilang sinasakyan malapit sa isang gasoline station. Napahikab na siya ng mga sandal ang likod na inilapag ang camping bag. Sa pagitan ng maalog at mabagal na takbo ng kanilang sinasakyan ay hindi niya napaglabanan ng pamimigat ng kanyang mga talukap. Matamang pinagmasdan ni Josephine ang lalaking natagpuan niyang natutulog sa karitela ni Kalakian. Pupunta na sana siya sa puno ng sampalok upang manguha ng talbos at bulaklak ng puno nang madaanan niya ito sa kubong pinagsisilungan ng karitela ng alaga nitong kalabaw. Hindi sana niya ito mapapansin kung hindi sa neon color ng inuunanan nitong malaking bag. Sa unang tingin pa lang ay akay daling sabihin na hindi taga-Bari Pagukpok. Turista? Bagamat maraming magagandang tanawin sa lugar nila, ay 1 o 2 pagkakataon pa lamang nangyari na may naligaw roong dayuhan. Inadjust niya ang suot na salamin sa mga mata at muli niyang sinipat ang estranghero. Pino at makinis ang maputing balat nito. Medyo pahaba ang hugis sa mukha na parang kay Vic Soto na tinatumpukan ng matangos na ilong. Katamtamang lago ng mga kilay. Chinito mga mata at mga labing katamtaman din ang kapal. Tila kay lambot din ng mga hibla ng buhok nito na ang gupit ay hanggang batok. Sapagkat bahagya itong nakatagilid ng posisyon ay medyo natatakpan ang tenga nito. Mukhang hindi ito Pinoy kagaya niya. Hapones kaya ito, Phil-Am. Sa kabuuan ay magandang lalaki ito. At kung tama ang palagay niya, marahil ay isa nga itong turista. Kumilos ito. Automatiko siyang napatuwid ng tayo. Voluntaryo na paurong ang kanyang mga paa dahilan upang matakpan niya ang isang tuyong sanga at lumikha ng ingay. Dahan-dahang dumilat ang estranghero. Para nagtaka pa ito sa kinaroroonan. Nang mapako siya ng kanyang mga mata ay ito ang nagulat pa. Hello? Dito ba nakatira si Renz? Ha? Si Renz. Renz Matya. Si Enz. Tagaroon sa kabila. Nakakaunawa naman pala ito ng Tagalog, bagaman mukha may kaunti itong tuwang. At paano ito nakilala ni Enz? Magkasama ba kayo? Balita ko nga ay dumating na siya. Hindi pa ako nakakalipat sa kanila para mangumusta. Pwede mo bang ituro sa akin ang bahay niya? Parang gusto niyang mapangiti. Naaaliw siya pakinggan na magsalita ang lalaking dayuhan. Well, biglang pumormal na ekspresyon nito. Nakadama siya ng pagkailang, lalo pa nga at nang tumayo ito ay natanto niyang matangkad dito. Hindi ito mukhang maskulado. Gayuman ay maganda ang lapat dito ng suot nitong pantalon at kamisetang may kwelyo. Tara, samahan kita kay Renz. Wika niya upang basagin ng nagdaang tensyon. Isinakubit nito ang mga balikat sa bag. Isinanyas nitong mauna siya at sumunod dito sa kanya. Nakadama siya ng pagkailang. Ang suot niya ay isang simpleng house dress ng kanyang ina na walang kakorte-korte. Hindi pa rin nakakapaligo at sa palagay niyang shy oily na ang mukha. Gusto niyang pagsisihan na hindi siya sinunod ang bilin na nakababatang kapatid niya na dapat ay parati siyang well-groomed sapagkat hindi niya alam kung kailan darating si Prince Charming. Lihim siya napailing. Palabas na sila sa trangkahang buho nang makita niyang paparating si Renz na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Naku sir, pasensya na, nakalimutan ko kayo. Panay ang yuko nito na kulang na lang ay magpatira pa ito sa harap ng lalaki. It's okay. Pasensya na po talaga sir, sa kasabikan kong makita ang asawa ko at mga anak ay nakaligtaan ko kayo. I said it was okay. Nais na niya magtaka kung sino ba ang lalaki at gano'n na lamang nakikita niya ang pagkabahala ni Renz. Boss kaya ito nang huli? Pinang, ikaw pala yan. Salamat ha. Siya nga pala sir. Si Pinang, kababata ko. Automatiko siyang naglahad ng kamay. Miss Josephine, hindi man niya intensyong ibigyan diin ng dalaga, ay napadiin ang pagkabigkas niya ng miss.
Si Sir Alan nga pala, siya ang supervisor. We work for the same company. Maagap na putol na lalaki sa sinabi ni Renz. Inabot nito ang palad at inilahad sa kanya. Alan Ramos. Ramos? Filipino ka ba o half-Filipino? 1/3 Japanese. Ah, kung gano'n ay imported ka sa mother side. Imported? Hindi niya naawat ang sariling matawa sa ekspresyon nito. Bagay na ikinakunot ng noon nito. Pinang sige ha. Pagod kasi sa biyahe si sir kaya nagpapahangin mo na dito. Lipat ka na lang mamaya. May pasalubong ang tatay Nardo. Naku Renz, pihadong alak na naman yan. Tawa lang ay sinagot nito. Bahagyang yumuko ang lalaki bago sumunod kay Renz. Napangiti siya. Hindi niya maunawaan kung bakit naaaliw siya sa lalaki. Napapailing na bumalik siya sa likod bahay at nagsimulang manguha ng mga murang talbos at bulaklak ng sampalok. Balak niya yung pang-asim sa uwing tambakol ng kanyang itang. Habang nagluluto ay tila kay gaan ng pakiramdam niya. Panay pa ang paghimig niya ng isang lumang kanta. Ate, masama raw yan. Anang nakababatang kapatid niya na si Therese na biglang sumulpot sa kusina. Sinilip nito ang niluluto niya. Masama ang kumanta? Habang nagluluto, nakakapag-asawa raw ng balon na may 1 dosenang anak. Sus, kalokohan! Wala namang itsura ng Alan na Ramos na iyon na may 1 dosenang anak na to. Sa naisip ay biglang nag-ingit ang makabilang pisngi niya. Bakit? Minsan ay iniisip niyang may ESP si Therese. Para kasing nababasa nito ang tumatakbo sa isip niya. Wala raw. Bakit parang namumula ka? Ikaw kayang humarap na matagal dito sa apoy. Lumabi lang ito. 20 anyos na ito, ngunit pagdating sa mga gawaing bahay ay hindi man lang ito maasahan, lalo na sa pangungusina. Allergic itong maulingan ng kamay. Kahoy kasi ang gamit nilang panggatong. Matagal pa ba yan? Nagugutom na ako. Yan, dyan ka magaling. Pakikuha nga yung mangkok ng may takip. Magrarasyon ka na naman ng ulam? Kahit tonong nagre-reklamo ay sumunod din ito sa inuutos niya. Parang si Inang kapag nagluluto'y korporasyon. Kulang na lang pati si Mayor paghirita ng ulam. Dumating kasi si Renz, bibigyan ko ng ulam. At baka ni hindi na nakuhang maghanda ni Minmin. Alam mo namang kabubuanan ng tao. Inilapit niya sa walang apoy na lutuan ang umuusok pang palayok at saka isinalang sa apoy ang maitim na tukure. Bantayan mo to, para yan sa kape ni Itang. Sandali lang ako at pagbalik ko ay kakain na tayo ng hapunan. Bilin niya rito bago niya ito iwanan. 29 anyos, elementary teacher at nagtuturo sa ika-4 na baitang sa mababang paaralan ng Baryo Pagukpok. Panganay ito sa 2 anak ni Tata Nardo at Nana Ella. At dalaga pa di umano at napakabait. Ang mga impormasyong iyon ay voluntaryong inilahad ni Renz kay Alan, bagaman wala naman siyang ipinakikitang indikasyon na interesado siyang malaman ng mga iyon. Heck, he wasn't there to talk for other girls. Babae na nga tinakasan niya sa Manila, magdadagdag pa ba siya ng panibagong problema? Tao po, tao po. Tawag ng babaeng tinig mula sa labas ng bahay. Uy, Josephine, pasok ka. Narinig niyang sabi ni Minmin. Naudlot ang balak niyang paglabas ng silid na inilaan ng mag-asawang Renz at Minmin para sa kanya. Maya-maya ay narinig niya ang mga yabag ng 2 babae patungo sa kusina. Paborito ito ni Renz ko. Saan magustuhan ng boss? Ni Sir Alan itong dala mo. Hindi man lang kasi tumelegrama si Renz bago umuwi gayong may kasama pala siyang bisita. Madalian ko tuloy ipinakatay kay Renz yung isa naming alagang manok. Ginataan ko sa papaya at dahon ng sili. Tamang-tama, maipapalit ako sa 2 ulam. Ano ka ba? Para naman tayong iba niyan. Nasaan na nga pala yung bisita nyo? Palagay ko na idlip uli.
Mukhang bigati na ang mga nakakahalubilo nila sa Maynila, no? Supervisor na nagiging kaibigan niya ngayon. Oo nga, pero ganun daw talaga si Sir Alan. Hindi tumitingin sa ranggo ng kasama sa trabaho. Sir Renz? Naliligo. Nasabik sa dagat kaya hayon at nagpapaalam na lulusong daw sandali. Baka pauwi na rin yun. Sabi ko huwag magtatagal at baka magising si Sir. Sabay-sabay na kami maghahapunan. Ang mga bata naman ipinauna ko na at maaga magsitulog. Napagod sa pagre-review. Tama lang yun. Paano? Salamat dito sa ulam. Naalala ko baka hinihintay na rin ako sa bahay. Baka nagwawala na mga bituka ni Therese. Narinig niya ang pagtawa ni Minmin sa tinutukoy na pangalan ni Pinang. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ng dalawang patungo sa front door. Hirap maging maestra, no? Wika ni Minmin. Full feeling na mahirap, lalo na kapag natapatan ka na makukulit na estudyante. Paos ka ni matutuyuan ka pa ng dugo sa konsumisyon. Talaga, sa dalawang anak ko pa nga lang halos nararanasan ko na yung sinasabi mo. Paano pa yung may 40 bata? Pero maiba ako, hindi ka ba natatakot? Natatakot? Na, alam mo na, tumandang mag-isa? Hindi naman siguro ako tatanda mag-isa. Pero yung tumandang dalaga, syempre, nandun yung takot. Kaso, alangan namang pilitin ko ang sarili kong gustuhin ng isang lalaki para lang makapag-asawa. Ayaw may kay Pekto? Amiga, malaki siguro ang depekto mo sa mga mata. O baka naman hanggang ngayon siya pa rin. Pumot lang ang katamikan. Bunsod ng kuryosidad ay bahagya niyang iniawa ang kortina sa pintuan ng silid. Wala yung pinto. Hamba lang ng kinabitan ng kortina gaya ng dalawa pang silid doon. Mula sa kinatatayuan ay tanaw niya ang dalawang babaeng nag-uusap malapit sa front door. Nakita ni Yawari ay pait na nakalbalatay sa mukha ni Josephine na kapag daka ay ikinubli nito sa isang pilit ng ngiti. Naku, matatagalan na ako masyado. Sa ibang araw na lang ulit tayo mag-usap. Habang palabas ito ng bahay ay siya na may pagdating ni Renz. Sandali munang nag-usap ang dalawa bago tuluyang nagpaalam ang babae. Magkasabay na pumunta sa komedor ang mag-asawa. Wow, sinigang na tambakol. Mapapasarap na naman ang kain ko nito. Matagal-tagal na akong hindi nakakatikim ng sariwang isda. Sarap pa ng kombinasyon sa luto ng maganda kong misis. Sister nga pala, tulog pa ba? Malamang, paglakarin mo ba naman ng mga pakalayo? Sinabi ko naman sa kanya he can manage daw. Mabait ba siyang boss? Kung tamang pagkakaalam ko hindi basta-basta ang pinagmulan niyang pamilya. Lopez? Sila yung tipong apelyido pa lang pwede mo nang gamiting garantiya sa bangko. Shh! Walang ibang dapat makaalam niyan. Kahit walang napapabalitang krimen dito sa atin, ay mabuti na yung nag-iingat. Hindi sila basta-basta mayaman, kundi mayamang mayaman. Ang akala ko nga pinagtitripan lang niya ako nung sabihin niyang interesado siya makarating dito sa atin. Pero heto na nga, naunawaan ko kung bakit iba ang pakilala niya kay Pinang. Siguro nag-iingat lang siya sa kaligtasan niya. Tungkol din sa tanong mo kung mabait ba siyang boss. Oo, the best. Pero, teka, magbabanlaw muna ako. Ipaghanda mo ako ng bihisan, Ling. Sige, at pagkatapos may gisingin mo na si Sir. Tamang-tama habang mainit pa ang sabaw ng sinigang. Dapat siguro kay Sir na lang natin ipakain yung sinigang. Bakit naman? Ikaw itong paparating ng unang-una kapag luto ni Pinang. Tapos ipapaubaya mo lahat kay Sir? Baka kasi may gayuma. Hamon ng si Sir na lang ang magbagahani kay Pinang. Totally pareho naman silang single. Loko-loko? Hindi nga, para biro. Mukhang tinamaan ng kaibigan natin kay Sir. Love at first sight baga. Maingat na umalis siya sa kinatatayuan at muling bumalik sa higaan. Napailing siya sa kinahigaan niya. Bagaman dinig pa rin niya ang pag-uusap ng mag-asawa ay hindi na niya gaano nauunawaan iyon at muli siyang pumikit.
Maya-maya ay narinig niya ang pagtawag ni Renz. Kasabay ng pagpasok ng lalaki ay nagkunwari siyang kababangon pa lamang at kunwari hahalamos niya ang isang palad. Bangon muna kayo at nang makakain, sir. May tubig nga ho pala sa batalan kung gusto niyo magbuhos ng pagkain. Okay, salamat. Nang dumulog siya sa hapag ay tila tuksong nagdaan sa isip niya ang mga narinig niyang kanina. Gayuma? Hindi siya naniniwala roon, ngunit nang ilapit sa kanya ni Renz ang mangkok ng ulam na may sabaw ay para siyang natilihan. At ano ba yung nakikita niyang mga pining dahon? Sa buong buhay niya ay nun pa lamang siya nakakita ng ganong luto. Pagaman kung iisipin ay mas kakatawa pa roon ang ilang exotic food na isinaserve sa Palayok restaurant. Masarap yan, sir. Mukha lang kakatuwa ang pagkakaluto pero garantisadong masarap. Mahusay mong sinayin si Pinang. Bukod dyan ay sariwa rin dito ang lamang dagat. Palagay ko, huli yan ni Tata Nardo. Okay. Pinigilan niya ang sariling mapangiwi. Mahilig siya sa isda, partikular sa tuna. Ayaw man niyang masyadong pakaisipin, ay aminado siya na aapektuhan siya sa sinabi ni Renz. Mukhang tinamaan ang kaibigan natin kay sir. Love at first sight baga? Napaubos siya. Dali-dali siyang inabutan ni Minmin ng tubig. Thanks, I think the chicken is better. Hindi nalingid sa kanya ang makahulugang pagpapalitan ng tingin ng mag-asawa. What have I gotten myself into? Mula ng gabing iyon ay muli pang nasundan ang paghahatid ni Josephine ng lutong ulam. Bagay na maaaring kaugalian na sa lugar na iyon, subalit hanggang maaari iniiwasan niyang tumikim ng luto nito. Better safe than sorry. Ang gwapo! Natigilan sa paggawa ng lesson plan si Josephine nang humahango sa papasok sa kanyang silid si Therese. Nakasukbit pa sa mga balikat nito ang nakspak nito. Sabado noon, mag-iikasyam ng umaga. Umuwi ito galing Kapitolyo kung saan ito nag-aaral ng computer secretarial. Nakikituloy ito sa tiyahin nila roon kapag may pasok at umuwi lamang kapag weekend. Ate, para silang pinagbiyak na bunga ni Yunbin. Walang anumang ibinagsak nito ang nakspak niya ang hinubad ng rubber shoes, saka nag-lotus position sa kanyang papag na masinop niyang sinapian ng hand soon comforter. Tagpitag pintela iyon mula sa mga pinaglumaan nilang damit na hindi na ginagamit. Iha, sana naman hinubad mo muna yung sapatos mo bago ka pumanhik dito sa kwarto ko. Walang putik yan, te. Pero bago tayo maligaw ng subject, sino yung bisita ni Kuya Renz? Ang gwapo, mukhang artista. Kamukha ni Yunbin. Naitirik niya mga mata. Palagay ko ay kamukha niya si Vic Soto. Aniya. Naka, nahahalata ang edad mo, ate. Sina Tito Vic at Joey pa ang kilala mo. Bumaba ka kasi ng paminsan-minsan sa bayan para hindi ka nahuhuli sa uso. Uso? Sinasabi mo bang ang mga nauuso ngayong artista ay yung mga tipong out of this world ang pangalan? Hindi kasi siya Filipino, kaya bago sa pandinig mo ang pangalan. Korean actor siya. Kailan pa tayo yung nag-invade ng mga Koreano? Nako, patay tayo riyan. Ilang taon ka na ba nagtuturo? Pupusta ako kahit mabangga mo si Coco Martin, hindi mo siya kilala. Si Bembol Rocco pwede pa. Pumalatak ito habang umiiling-iling. Sino nga yun? O hindi mo rin kilala? Pero ikaw pa, sanggang dikit mo si Kuya Renz. Supervisor nila sa kumpanya, nagbabakasyon kina Renz. Anong pangalan? Ilang taon? Alan. Kung ilang taon, hindi ko alam. Dapat inaalam mo, ate. Mali mo, sa katamaran mo bumaba sa sibilisasyon, ay pinadalhan ka ba ng Cupido na makakapareha mo for life? Hindi agad siya nakapag-react. Ang akala niya kaya ito parang kinikilig na kitikiti ay dahil natipuhan dito nito ang bisita ni Renz. Bigla siya natigilan. Natipuhan din? Natigilan ka na. Huwag mong sabihin na hanggang ngayon ay siya pa rin ang laman ng puso mo. Siya? Jake Alcantara ang pangalang hindi gustong bigkasin ni Therese.
Ito ang kanyang unang nobyo at unang pag-ibig. Nakilala niya ito sa Kapitolyo kung saan siya nagtapos ng elementary education. Ito naman ay kumukuha ng kursong business management. Mas matanda ito sa kanya ng 3 taon pero dahil bulakbol, bagay na hindi ito nang hinayang aminin sa kanya ay magkasabay lamang silang nagtapos. 3 taon ang itinagal ng kanilang relasyon. Marami nga ang nag-aakalang sa kasal na sila mauuwi. Ngunit tulad ng mga palasak sa telenovela, langit at lupa ang kanilang agwat. Anak mayaman nito at nagmamayari ang pamilya nito ng pinakamalaking grocerya sa Trillo Primitive. Idagdag pa roon ang nag-iisang gasolinahan at machine shop doon. Tinutulan ng pamilya nito ang kanilang relasyon. Nilait-lait siya ng mama nito at tahasang sinabihan na hindi siya gusto nito para sa anak nito. Ang isang gaya niya raw ay bagay lamang sa kauri niya. Isa ring mahirap. Love conquers all. Iyon ang paniniwala niya. Nang sulatan siya ni Jake ay yayaing magtanan ay walang takot siya nagpasya na sumama rito. Sa tulong ng noon ay kakakasal pa lamang na si Renz at Minmin at ni Therese ay sinamahan siya ng mga ito sa lugar na dapat ay pagtitipanan nilang magnobyo. Nasa kasamaang palad ay hindi nito sinipot. Pagkalipas ng 1 linggo ay nalaman na lamang niya na nasa Maynila na ito at mabilis ang ikinasal sa anak ng matalik na kaibigan ng mama nito. Isa iyong mapait na alaala na kay tagal din niyang ibinaon sa pagkakasulok ng bahagi ng kanyang memorya. Nang minsang ungkatin niyo ni Minmin ay may pinungkudlit pa rin na siyang nadama. At ngayong tinatanong siya ni Therese tungkol doon ay minakapa siyang panghihinayang. Panghihinayang ng unang lalaking pinag-ukulan niya ng wagas na pagmamahal ay hindi siya naipaglaban, gayong kung siya ang nasa posisyon nito ay walang pag-aatubili niyang tatalikuran ng lahat ng makasama lamang ito. Oh, bakit di ka nakasagot? Huwag mong sabihin na hinihintay mo pa rin ang lalaking yon. Wala siyang biyag, ate. Ang pipig mo, marinig ka ni Inang. Totoo naman, no? Ewan ko ba kung ano nagustuhan mo ron? Mukha namang ampaw. Natawa siya sa sinabi nito. Kung ako sa'yo, aakitin ko na lang yung loob ng alike ng Yunbi na yun. Type ko magkaroon ng mga pamangking singkit. Baka nakakalimutan mong maestra ang kapatid mo. Magulos nili ka, Maria Therese. Isa pa ay para namang may pagmamalaki akong alindog kung makapagsuhestyon ka ng mga akit. Bakit? Ang sabi ng mga kaibigan ko, kamukha natin ang Gonzaga sisters. Binobola ka lang ng mga yan. Pero kung sisipating maigi, ate, pinaghalong Tony Gonzaga at Hajin mo ng beauty mo. Ba, sa ganda pa lang ng buhok mo, wala nang panama ang mga Manila niya. Sa himig ng pananalita mo, parang may gusto na namang iungkot sa akin eh. Ano ba yon? Tinaasan niya ito ng isang kilay. Sobra ka? 10% increase lang naman sa allowance. Hehe. Minisihan pa niya siya. Sinasabi na nga ba eh. Sa budget secretary umapela. Ang nanay nila ang tinutukoy niya. Ito ang humahawak at nagbabudget ng kanilang mga gastusin. Paalala lang bunso, hinay-hinay sa gastos. Alalahanin mo, graduating ka na. Areglado, ma'am. Mabilis na sinamsam nito ang hinubad na rubber shoes. Muling isinokbit ang kanyang bag at bago lumabas ay mabilis siyang hinagkan sa ulo. Naiwan siyang nakangiti. Akitin daw? Di akitin. Gustong mapahalakhak ni Josephine sa pagkakaalala sa suhestyon ng kapatid. Hayon na naman siya, may bit-bit na mangkok ng ulam upang maghatid kina Minmin. The best way to a man's heart daw is through his stomach. Madalas man niyang nahatira ng ulam si Renz kahit nung wala pa ron ang bisita ng mga ito ay tila nabahira na ngayon ng ibang motibo ang kanyang ginagawa. Dahil sa loob-loob niya ay hindi niya maitatanggi na kaya siya parating pumupunta roon ay dahil nais niyang masulyapan si Alan. Bagay na kahit bihirang-bihirang mangyari ay masaya na siya. Nakokompleto na ang araw niya. Tanggal pa ang pagod niya sa pagkakahirap sa pagluluto upang mapatikim ito ng masarap na ulam. Nais niyang mapaglingkuran ng sarili.
Tila napakabilis yata niyang nagkagusto kay Alan, gayong si JK inabot pa nga ng 1.5 semestre bago niya sinagot. Pumasok na siya sa tarangkahang buho. Tawag sana niya sa tao po. Bago pa pumasok na may marinig siyang nag-uusap sa gilid ng bahay. Base sa bulto at may bahagyang tuwang na nasalita, ay hindi siya maaari magkamali. Si Alan yon. Kausap nito si Renz. Nang pakinggan niyang mabuti ang pag-uusap ng dalawa, tila ibinibida siya ng kaibigan sa bisita. May tuwang dumagsa sa kanyang dibdib. Subalit ang katuwaan niya iyon ay biglang napalis. I'm not interested in your friend, Renz. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na sana ang ginagawa mo. She seemed like a good woman, but frankly speaking, she isn't my type. She isn't my type. Anim mga mumunting bubog iyon na paulit-ulit na bumabaon sa puso ni Josephine tuwing naiisip niya. May 1 linggo nang nakalilipas mula nang marinig niya ang pag-uusap na iyon. Minsan ni natatagpuan niya ang sariling natitigilan, biglang manlulumo at pagkatapos ay nagiinit ang mga mata. Nais niyang sisihin ang kanyang sarili dahil masyado siya naging transparent sa damdamin niya. Hindi niya mapigilang makadama ng panliliit. Daig pa niya ang produkto sa paraan ng pagsisale stock ni Renz. Kulang na lang isabihin itong buy one take one o kaya'y mura na matibay pa. Ang kaso, ang inaalok nitong mamimili ay mukhang hindi tumatangkilik ng lokal. Mabuti na lamang at walang nakapansin sa kanya nang dumating siya, kaya disimuladong siyang nakaalis. Kung ayaw nito sa kanya, ay huwag itong mag-alala. Hindi siya ang tipong ipinagsisiksikan ng sarili sa taong ayaw sa kanya. Napabuntong hininga siya. Naroon siya sa aplaya. Hinihintay niya ang pagdaong ng kanyang ama mula sa pangingisda. Madilim-dilim pa ay bumababa na siya. Ang suot niya ay pedal shorts at walang manggas na blusa na pinatungan niya ng lumang cardigan sweater. May mangilan-ngilan na rin nag-aabang doon sa mga dadaong na bangka at may ilang dayong namimili at may mga may bahay ng mga mangingisda. Josephine! Automatiko siyang napangiti nang makita si Minmin. Kabuntot nito ang 2 anak nito. Nang mapansin niya ang 2 pang kasama nitong si Renz at ang supladong bisita nito, ay nabura ang ngiti niya. Hay, ang bilis mo namang maglakad, reklamo ni Minmin, sabay hagod sa umbok ng malaking tiyan. Araw na lamang ang binibilang nito at malapit na itong magsilang. Ilang araw ka nang hindi magagawi sa bahay ah? Medyo abala kasi ako. Alam mo naman, second grading na, marami akong ginagawa. Good morning, ma'am. Bibong bati ng mga anak nito sa kanya. Good morning. Nakangiting ni Yukuni ang 2 bata. Ang panganay ay magwa8 taong gulang habang ang sumunod ay magli5 taon. Good morning. Napilitan siyang tapunan ng tingin si Alan. Sinubukan niyang ngitian nito, ngunit may palagi siyang hindi sumunod ang kanyang facial muscles. Magpapaaraw ba kayo o bibili ng ulam? Tanong niya. Ayaw niyang pagtagalin pa ang tingin kay Alan na kahit simpleng t-shirt at maluwag na sweatpants ang suot nito ay lumulutang ang kapugian. Magpapaaraw at manghihingi ng libreng ulam. Mahiya ka nga, uy, sabi ni Minmin na siniko pa ang asawa. Nakakalokong umisi lamang si Renz. Hindi nagtagal ang paghihintay nila at isa-isa nang nagdaungan ng mga bangkang galing ng laot. At dahil pamilyar na rin kay Renz ang bangka ng kanyang itang, ay nauna pa itong sumalubong at umabot sa malaking lubid na inihahagis dito ng bintaliyong si Batsoy. Manang Josephine! Natutuwang itinaas ni Batsoy ang isang brasong manggampangga. Abot ay ngangiti nito habang ipinagangarangalan ang katamtamang laki ng lobster sa kanya. Wow! Akin yan ha? Paborito niya iyon. Bihirang-bihira lamang ang may maligaw na ganoon sa lambat ng kanyang ama. Iba kasi ang panghuli ng mga ganoong lamang dagat. Ayoko nga! Nagbelat pa ito sa kanya. Loko, hindi kita patitikimin ang luto kong kaldereta. Sabi ko nga sa'yo na. May kasama pa nga itong sugpo at alimango eh. Natawa siya.
Nagluto ka ng kaldereta, hindi mo ko binigyan? Nagrereklamo sabi ni Renz habang kuntodo para sa paghila sa bangka. Diyos ko lang yun. Pasikreto niyang tinakpan ng bibig nang sabihin niya ito dito. Nang magkamali siyang sulyapan ng lalaki sa likuran nito ay biglang nag-init ang magkabilang pisngi niya. Nakatingin sa kanya si Alan habang nakahila rin ng lubi. Parang may biglang kumabog sa loob ng kanyang dibdib. Kakaibang tingin nito, nakakailang. Bigla tuloy niyang naisip na baka may morning glory pa siya o baka may panis na laway. Pero maano naman, hindi naman siya type nito. Sa isiping iyon ay nakaismid niya siyang nakabawi ng tingin. Nang unang makilala ni Alan si Josephine ay hindi niya naisip na maganda ito. Sa katunayan ay mas una niyang napansin ang suot nitong salamin kaysa sa magandang mata nito. Subalit ngayong kaharap niya ito sa malapitan ay napansin niyang perpekto pa lamang ang ngipin nito at pinot makinis ang kutis. Katamtaman ng tangos ng ilong nito at kahit medyo pangahan nito ay hindi pangit tingnan sapagkat maganda at makinis ang cheekbones nito. Nadagling nagkulay rosas nang mahuli niyang nakatingin ito sa kanya. Her beauty probably radiated from within. Kapag tumatawa ito o nakikipagbiruan ay kitang-kita ang pagliliwanag ng mukha nito. She was playful and charming. Hindi gaya ng mga babae nakakasalamuhan niya na pati ang pagtawa at pagngiti ay tira may aral ng finesse. Ayos! Sarap nitong asinan ng makalamansi. Nakiusyoso na rin siya na dubaong na bangka. Mahapyaw siyang ipinakilala na rin sa ama ni Josephine. Siya ba yung sinasabi mong bisita? Wika ng ama ni Josephine. Oho, tata. Abay, may lahi ka bang incheck? Mukhang hindi ka purong Pinoy ano? 1/3 lang, Sir Japanese. Mabutit hindi mo na inabot ang inang ko. Hindi mo na itatanong ay galit yun sa mga Hapon nang hahabol ng taga. Napangiti lang siya. Sa tingin niya ay mabait na tao si tata. Mukhang madali itong makagaan ng loob. Hala, yaman din lamang at dayo ka rito. Sa'yo na itong manggampangga. Isama mo na itong ilang piraso ng alimango at sugpo. Biglang natahimik ang mga kasama niya. Nang maunawaan niya ang nangyayari ay mabilis niyang tinanggihan ang inaalok ng matandang lalaki. Huwag na po, bibinila lang po ako ng ibang isda. Huwag mga lalahanin na anak ko. Parati ko naman siya nauwi ng lobster. Alam kong mahal ang mga ganito sa Maynila. Kunin mo na. Hayaan mo at sa susunod ay talagang hihinga na lang kita ng bayad. Renz, ayusin mo na ito para sa bisita mo. Kumuha ka na rin ng mga gusto mong isda. Parang may nag-udyok sa kanyang sulyapan si Josephine. Huling-huli niya ang pagsimangot ng dalaga. Parang ang sama ng loob nito. May nadarama man siyang pag-aalinlangan ay hindi niya maatim na tanggihan ang kabutihan ng ama nito dahil baka ma-offend yon. Masama ang loob ni Josephine sa ginawa ng kanyang ama. Habang nagluluto ay nagkukutkot pa rin ng kanyang loob. Ikaw na may huwag nang masyado magtampo. Yung mga ganyan ay may mas malaking balik yan. Pangaalo sa kanya ng kanyang ama. Sus, ano naman daw kaya yun? Ibinigay nyo na nga yung lobster ko, pati ba naman yung malaking sugpo isinama nyo pa? Kainis. Ang tawag dyan, pamumuhunan. Pamumuhunan? Oo, paano ka makakabingwit ng walang pain? Napansin ko kasing kaunti na lamang ang kabinataan dito sa atin sa malapit na iyong edad. Ganyang may nadayong binata, abay hindi na masama kung katulad niya ang maliligaw sa'yo. Napapantastикahang napailing siya. Kung noong una ay naakit siya sa pambuyo ni Therese, ngayon ay hindi na. Malaho-buho mangyari yung iniisip nyo. Ano bang malabo? Minsan din akong nagdaan sa kasilbulayan at alam ko ang ibig sabihin ng mga tingin ibinibigay sa'yo ng binatang yun. Hay nako itang, pumasok na ho kayo sa kwarto at matulog. Pagod at puyat lang yan. Tatawagin ko na lang kayo kapag ako'y nakapaghain na. Maniwala ka sa akin anak. Huwag na ho natin pagtalunan yan. Magpahinga ka na at... Naputol ang sinasabi niya nang makarinig sila ng tumatawag mula sa labas. Oh,
Anong sabi ko? Mukhang may araw pa aakit na ng ligaw ang dumuho. Parang paslit na humagikik ang kanyang ama. Natawa na lang siya sa reaksyon nito. Ipinagpatuloy niyang ginagawa. Maya-maya pa ay may narinig siyang mga yabag mula sa kanyang likuran. Sino ho ba ang... Napaawang ang kanyang bibig nang si Alan ang nalingunan niya. Bit-bit nito ang ibinigay na ulam ng kanyang ama. Parang bigla siyang nainis. Ito na nga ang pinakitaan ng hospitality, tila hindi man lang ito marunong mag-appreciate. Ibinabalik mo? Nope. Minmin is about to give birth. Walang magluluto sa bahay nila. Rance asked me to bring it here. Napakagatlabi siya upang huwag mapangiti. Kung ibang lalaki ang kaharap niya, ay naiisip niyang tensyonado ito habang nagsasalita. Sige, akin na. Ano ba ang gusto mong luto? Pinasingawan o may gata? What's your preference? Nagataan ko na lang. Nagkosido kasi ako. Aha, what's that? Parang sinigang din pero ang ginamit kong pang-asin ni kalamansi. Iwanan mo na lang ako at ako nang bahala. Kukuha lang ako ng tanglad. Can I help? Marunong ka bang magkayod ng niyog? I can try. Kumuha siya ng niyog sa ilalim ng pugon. Mabuti na lamang at natatanggalan na rin yun ng bunot. Biniyak niya iyon at saka kinuha ang aluminium palangganita at inilapag sa ibaba. Hinila niya sa tapat niya ito at kudkuran. Ganito. Kinuha niya ang isang kabiyak ng niyog at umupong patagilid sa kudkuran. Saka nagsimulang magkayod. Kung wala ito, mas kumbyente kung pagbubuka ng upo roon. Mas may parsa ang pagkakayod. Nakuha mo? Yes, ma'am. Tiningnan muna niya kung paano ang gagawin ito. Nang makita niya ginaya nito ang paraan niya ng pag-upo, ay muntik na siyang mapahagalpak ng tawa. I think it will be better if you sit it on top. Bihirang-bihira siya mag-Ingles, subalit ginawa niya sa pagkakataong iyon upang mas maunawaan nito ang ibig niyang sabihin. I thought so too. I was wondering though why you weren't doing it that way. Wika nito na may pilyong ngiti. Inismiran niya ito. Pagbutihin mo. Opo, ma'am. Paglabas niya ay saglit siyang nalito kung ano ang kanyang kukunin. Josephine! Napapitlag pa siya nang bigla siyang tawagin ng ina. Ho! Mukhang nakakuha ka ng bago magkakayod. Natawa siya. Ipanguha mo ng malunggay si Minmin. Ika kayo maipaggata ng malunggay at buko para mabilis makagkagatas. Oo nga pala. Sino nag-intindi sa kanya? Naroon na si Kumaring Ana. May kasamang kumadrona. Ang nani ni Minmin ang tinutukoy ng kanyang ina. Lilipat ho ako mamaya pagkatapos ko magluto. Kahit wag na muna, ibinilin sa akin ni Rance na ikaw na raw muna ang bahala sa kanilang bisita at baka hindi niya maasikaso. Bukas mo na dalawin si Minmin. Nanulis ang ngusong iniabot niya sa kanyang ina ang pinanguhang malunggay. Kailan pa niya naging obligasyong estimahin ang bisita ng iba? Umalis na ang kanyang ina. Siya naman ay pumasok uli sa kusina dala ang tanglad. Tiningnan niya ang kinakain na niyog ni Alan. Napamulagat siya nang makita kung gaano kalaki ang pagkakayod nito ng niyog. Ano to? Lampin? What? Ang lapad. Hindi naman tayo magluluto ng bukhayo. Napapalatak siya. Tayo. Ako na lang ang tatapos. Napalunok si Alan. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang ginagawang pagpupusod ni Josephine sa mahabang buhok nito. Iniayos nito ang lilayan ng suot na bestida bago umupong pabukaka sa kudkuran. Naipailig ng ulo niya sa mainit na eksenang biglang naglaro sa imahinasyon niya. Kano na ba siya kauhaw sa sex na maging simpleng pagkakayod ng niyog ay naisip niyang isang sexual act? Ni minsan ay hindi siya naisip nang sexy ang leeg ng isang babae. Subalit habang pinagmamasdan niya ang leeg nito na nangingislap sa pawis ay parang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Parang kay sarap hagurin ng mga pinong balahibo nito roon. Around the tip of his tongue along the swan-like neck of hers. Mahina siyang napamura, sabay talikod. His sex drive was going higher. Bakayero.
Pakiulit nga ng sinabi niyo, Inang. Sa pag-aakalang nagkamali lamang siya ng dinig ay ipinaulit ni Josephine ang sinabi ng ina. Sabi ko ayusin mo ang iyong kwarto at ilipat mo ang ilang personal mong gamit sa kwarto ng bunso. May bisita tayo. Dito muna titira si Alan hanggang nandiriyan si Lorenzo ang kumaring Ana. Pero, alam mo naman may pagkabakura ang kapatid mo. Mas presentable sa bisita ang kwarto mo kaysa kwarto niya. Sige na, bilis-bilisan mo at baka parating na yon kasamang itang mo. Nais mapantastikuhan ni Josephine sa mga magulang niya. Hindi ba nag-aalala mga ito na baka mapag-usapan siya? Probinsya ang lugar nila, sinaunang isip ng mga tao. Ngunit ang anumang argumento niya tungkol doon ay tila wala itong panahong pakinggan. Tumalikod na ito. Nagre-rebelde man ang loob ay napilitan siyang sundin ang sinabi ng kanyang ina. Madalian siya nag-alsa balutan. Pinalitan niya ng punda ang una niya at pati ang kumot ay pinalitan din niya. Nang dumating si Alan kasama ang kanyang ama ay hindi siya sumalubong. Nagkukutkot ang loob niyang inayos niya ang silid ni Therese at ang mga gamit niya. Mabuti na lamang at may study table din doon ang kapatid niya. Kinailangan lamang niyang ayusin ang mga libro nito upang may mapaglagyan ng mga gamit niya. Nababahin na pinagpaganiya ang higaan ni Therese. Hindi niya alam kung paano naaatimpan ni Therese na humiga roon, gayong parang isang taon na iyong hindi napapagpagan. Nang matapos siya ay nagluluha na ang mga mata niya. May asma siya at mahinang resistensya niya pagdating sa alikabok. Nakadagdag pa sa inis niya ang lalaking nasa kabilang silid. Natitiyak niyang naroroon na ito sa base at langit-ngit ng sahig. Tipikal na bahay sa probinsya ang bahay nila. May silong. Ang sahig ay yari sa 4x4 na anahaw. Ang mga dingding ay katawan din ng anahaw na hinati sa gitna ang mga siding. Kombinasyon ng sawali. Sawali rin ang mga partisyon ng silid sa bagamat double wall ay hindi pa rin masasabing soundproof sapagkat hindi umaabot sa kisamang dibisyon. Nababagot na nagpahinga siya ng malalim. Mahirap nang aminin subalit aminado siyang iritable siya sa mga nakalipas na araw dahil sa hindi tuwirang rejection ni Alan sa kanya at hindi yun madaling tanggapin. May malaki iyong epekto sa kanyang dignidad bilang isang babae pero kailangan niyang tanggapin iyon. Karapatan nitong umayaw dahil iyon ang nararamdaman nito. Muli siyang nagpakawala ng hininga. Pilit niyang kinonsola ang sarili sa isipan. Dapat na niyang pansamantala at pasalamatan si Alan na hindi ito pinagsasamantalahan ng damdamin niya. Dinig ni Alan ng mga kaluskos sa kabilang silid. Inilipat niya ang likod sa malambot na higaan. Malambot at mas komportable ang hinihigaan niya ngayon kumpara kina Renz na ang higaan niya ay isang makipot na banig at matigas na unan. Bukod sa malambot at komportable sa likod ang higaan niya ngayon ay minalalanghap pa siyang mabangong amoy. Isang amoy na tila pamilyar sa kanya. Sa naisip niya ay bigla siyang nagpabalikwas ng bangon. Kay Josephine ba ang silid na ginagamit niya? Maingat siyang tumayo at nagsimula mag-imbestiga sa loob ng silid. Pagkakita sa mga litrato ng dalaga na nakasuot ng toga ay nakumpirma niya ang hinala. Silid nga ayon ni Josephine. Ang tamis ng ngiti nito sa mga larawan. Natukto siyang pakialma ng ilang bagay na naroon. Books, small mementos, a jewelry box made of seashells, and other sort of girly stuff. Natukso siyang tingnan ang laman ng jewelry box na ang laki ay 6 inches by 12 inches. Sisilipin lang niya kung anong klase ng alahas ang tipo ng isang simpleng probinsyanong tulad ni Josephine. Napakunot noo siya. Maliban sa isang pares ng hikaw ay wala na siyang nakitang iba pang alahas doon. Nang kilatisin niya ang hikaw ay hindi niya masabing genuine iyon. Pero madali ring mawala ang atensyon niya sa hikaw. Natuon iyon sa mga papel na nakatupi sa loob ng box. Inabot niya ang nasa ibabaw. Bagamat naiisip na niya kung ano iyon, ay napangiwi pa rin siya na makumpirmang iyon nga ay mga love letter. Very archaic. Nang tingnan niya ang petsa ay napilaing siya. Uso ng cellphone ngunit bakit pasulat pa ang estilo ng kolokoy ng manliligaw ni Josephine?
Napag-isip-isip niya na wala pang ang reception doon ng cellphone. Sinimulan niyang basahin ang sulat. Miss Josephine, maaari bang maipagkakilala sa pinakamagandang mutya ng BE Department? Ako ay isang tagahanga mula sa Department of Business Management. My name is Jake Alcantara. I am 20 years old and a transferee from Manila. Sincerely yours, JZ. Napaangat ang mga kilay niya. Smooth operator. Dear Josephine, hindi mo lang alam kung gaano ako at kaano mo ako pinasaya. Salamat at pinagbigyan mo ang aking imbitasyon na magmerienda sa labas. Matagal ko ring hinihintay ang pagkakataong ito na makilala ka ng personal. Hindi ako torpe ngunit ewan ko ba, pagdating sa iyo ay naglalaho ang lahat ng linyang nire-rehearse ko. Your eyes make me feel weak. Your smile is like sunshine. It always brighten my day. Don't stare at me when you smile through, for I am so enamored by those dark brown eyes that my heart might turn into jelly. Until then, my love thee. Sincerely yours, Jake. Poetry had never been his style, subalit kahit pakiramdam niya ay nagtatayuan ng mga balahibo niya sa pagbabasa ng sulat ng may sulat ay natagpuan pa rin niya ang sarili nagbabasa ng isang bungkos ng love letter. Na ang lumamon ay nagmamistulan na siya ang avid reader na kinakapanabikan ng bawat yugto. Nasubaybayan niya ang kwento ng pag-iibigan ni na Jake at Josephine. Klasikong kwento ni na Romeo at Juliet ang drama ng mga ito. Ang kaibahan lamang sa mga naunang tragic love story ay hindi away sa pamilya ang naging sagabal sa relasyon ng dalawa, kundi ang mama ni Jake na kakambal ni Sadako. August 8, 2002. Mahal kong Josephine, habang binabasa mo ito ay sinisimulan ko na ang pag-eempake ng aking mga damit. Buo na ang loob ko. Wala akong pakialam kung hindi ka man matanggap ng aking pamilya. Ikaw ang mahal ko. Gusto ni mama na pakasalan ko ang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Tumanggi ako. Nagbanta siya kung susuway ako ay tatakwil niya akong anak at aalisin ng mana. Baliwala na sa akin yun. Tapos ka na mag-aral at ganun din ako. Pinalaki man nila ako sa luho ay marunong naman ako magbanat ng buto. At naniniwala ako sa pagtutulungan nating dalawa ay madali nating malalampasan ang lahat ng problema. Sumama ka sa akin at magtanan na tayo. Nasa husdong edad na din tayo. Sa sandaling makasal tayo ay wala na rin magagawa ang sino man sa aking pamilya kundi tanggapin ka. Mamayang gabi sa ganap na ikawalo ay hintayin mo ako sa dalampasigan. May nakausap na akong bangkero. Dediretso tayo sa pier at mula roon ay sasakay tayo ng barko papuntang Maynila. May matutuluyan na rin tayong kaibigan ko roon. At siguro naman, bago maubos ang baon kong pera, para sa ating dalawa ay may makukuha na akong trabaho. Umaasa ako na pareho tayo ng kapasiyahan. I love you and I will never accept any other woman to bear my name except you. Nagmamahal, Jake. Pagkatapos niyang basahin niyon ay parang nais niyang itatak sa kanya na walang laman ang jewelry box. What happened after that night? Hindi pa sumipot si Josephine sa usapan niya at ni Jake? O siya hindi sumipot ng lalaki? Wala sa loob na ibinalik niya mga sulat sa box. Sinikap niyang ibalik iyon sa dating ayos. Nang sa palagay niya ay nagawa na niya ng tama ang lahat, ay hinanap niya ang pares ng hikaw. Nasa buong pagkamangha niya ay nawala ang isa. Nalaglag kaya sa sahig? Bigla siyang ng problema. Problemang hindi niya sana haharapin kung hindi siya naging pakialamero. Parang nais niyang iuntog ang ulo niya. Maingat niyang ibinalik sa dating pwesto ang jewelry box. Nalulumong tiningnan niya ang nag-iisang piraso ng stud earring. Napakamot siya sa kanyang ulo. Sa huli, nagpasya siyang itago na lamang iyon pansamantala. Hahanapin muna niya ang kapares niyon bago niya ibalik sa kahon. Sana lang ay hindi yun maisipang isuot ni Josephine kinabukasan. Pabiling-biling siya sa higaan niya. Ayaw siyang patulugin ng guilt. Kung may malapit lamang na jewelry shop doon, ay pinuntahan na niya iyon at kahit magbayad siya ng mahal, ay gagawin niya mapalit lang niya ang nawawalang hikaw. Mabigat ang ulo ni Josephine nang magising kinabukasan.
Puyat siya. Hindi agad siya pinatulog ng mga kaluskos sa kabilang silid. Ano kayang labis na pinagkakaabalahan ng lalaking yon? Hindi rin ba agad ito dinalaw ng antok? O baka natakot ito sa ideyang magkalapit lamang ang mga silid nila? Natakot na bigla niyang pasukin sa silid. Sa isiping iyon ay muling nabuhay ang kanyang inis. Iinot-inot siyang bumangon at pumunta sa komedor. Kapag ganong may pasok siya sa eskwelahan, ang kanyang inang maagang gumigising upang maghanda ng agahan. Good morning! Nakangiti at tila preskong bati sa kanya ni Alan. Nagkakape na ito at ang kanyang ama habang ang kanyang ina naman ay nagsisimula na maghain. Oh, tamang-tama, naririto ka na. Gigisingin na sana kita para sabay-sabay na tayo mag-almusal. Wika ng kanyang ina. Inilapag nito sa mesa ang umuusok pang pritong suman. Mayroon ding nakahaing sinangag, pritong itlog, cherry tomatoes at pinatuyong pusit. Umupo ka na at ipagtitimpla kita ng tsokolate. Nagbigay daan si Alan upang makaupo siya. Itang, tinanghali yata kayo. Nilingon niya ang kanyang ama na nakaupo sa kabisera upang itaboy ang pagkailang sa pagsulyap-sulyap ni Alan. Karaniwan kapag ganong oras ay nasa bukid ng kanyang ama. Paano itong inang mo? Alam nang hindi ako sanay matulog nang wala siya sa aking tabi ay nagpakatagal pa ron kina Renz. Napuya tuloy ako sa paghihintay. Minsan lang naman kami magkita ni Kumari Ana. Napasarap lang ang huntahan. Noong nakarang buwan pala ay nanganak din yung isa niyang manugang. Naku, napakarami na pala niyang apo. Magdadalawang dosena na. Iniinggit ka lamang nun, kasi tayo maski isa ay wala pa. Parang alam niya kung saan na naman hahantong ang usapang iyon. Mabilis niyang ininom ang mainit at tsokolate at inilapag ang kanyang ina. Hindi na niya masyadong ininda kung napasok ang kanyang dila. Sumubo lamang siya ng isang hiwa ng pinaritong suman. Gagayak na ako at baka mahuli pa ako sa aking klase, sabi niya, saka mabilis na pumunta sa kanyang silid. What's the freaking big deal about having grandchildren? Iyon ang nasa isip ni Alan nang sundan na naawang ngipingin si Josephine. Mukhang magkalagyan ang mga magulang niya at ang magulang nito. Pareho na silang gustong pag-asawahin. Kung sa bagay ay hindi niya masisisi ang mga magulang ni Josephine. Mukhang mas matanda pa nga mga ito kaysa sa mga magulang niya. Ang problema lamang ay tila walang magagawa mga ito sa bagay na iyon dahil alangan na magpabuntis na lamang kung sino si Josephine. I could be willing sperm donor. Nasamid siya. Naalala ka na marahil sa inyo, wika ni Nana, na agad siyang inabutan ng inumin. Salamat po. Ininom niya ito ng tubig sa baso. Siguro nga po, sabi na lang niya. Pagkatapos mag-agahan ay nagpaalam si tata na pupunta sa bukid. Si nanay tinaboy na siya sa likod bahay. Mayroong yantok na duyan doon. Umupo siya roon habang hawak niya ang kamera niya. Hihintayin muna niyang makaalis ang lahat ng tao sa bahay bago siya bumalik sa silong para hanapin ang hikaw. Pero hindi pa siya naganoong natatagalan doon nang makarinig siya ng taong tumatawag sa labas ng bahay. Narinig niya ang tinig ni Nana. Pinatuloy nito ang dumating. Josephine, bilis-bilisan mo. Narito na si Pekto. Si Pekto at si Primo ay iisa. Siya ay malayo sa iniisip ni Alan na mukhang insekto. Matangkad ito, moreno at may katawang nagmumura sa muscles. Para itong Pinoy version ni John Cena. Natitiyak niyang kung mapupunta ito sa Maynila ay pagkakaguluhan nito ng mga matrona. Hindi man niya gustong makadama ng insekuridad ay bigla niyang nailiyad ang kanyang dibdib. Napangiwi siya. Small bone kasi siya. Mabuti nga at na-build up ang kahit kaunti ang mga kalamnan niya. Pero bakit ba niya ikinukumpara ang sarili sa lalaking gayong wala naman siyang balak na kompretensyahin ito? Halos araw-araw niyang nakikita roon si Primo. Inihahatid sundo nito sa eskwelahan si Josephine. Gayong walking distance lang naman mula sa bahay ng dalaga ang paaralan. Naiinis siyang hindi niya maunawaan.
Parang masyadong astig ang dating ni Primo. Fish dealer ito base sa pahapyaw na pakikinig niya kapag umaakyat ito ng ligaw. Parati itong maraming dalang regalo. At kahit halatang botong-boto si Nana, ay kita niya ang disgusto ni Tata rito. Nang tanungin niya ang matandang lalaki tungkol doon, ay simple lamang ang sagot nito. Natatakot ako para sa anak ko. Nakikita mo naman kung gaano kalaki ang mga kamao. Baka isang bigwas lamang niyan sa mukha ng anak ko ay tumirik na ang mga mata. May higa pa naman si Josephine. Napailing siya. Ang usapang iyon ay nangyari ilang araw nang nakalipas at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita ang kapares ng hikaw. Pakialamero ka kasi. Na mga sandaling iyon ay may narinig siyang mga yabag na papasok sa silid. Tumingala siya upang silipin kung sinong naroroon. Napakurap-kurap siya, pagkatapos ay napalunok. No doubt, he was staring at the sexiest pair of legs, which were long and shapely. At bago pa niya masipat ng husto ang nasa pagitan niyon, ay narinig niya ang tili ni Josephine. Bastos! Walang modo! Walang hiya! Nagkanda-dugtog-untog siya nang iunat niya ang kanyang likod sa silong. Narinig niya ang tinig ni Tata at Nana. Nasa kwarto ng mag-asawa. Pinagpawisan siya nang marinig si Tata niya. Sa isip niya ay para na niyang nakikita ang paghugot nito sa mahaba at matalas na itak. Hindi siya makagalaw sa kinalalagyan sa pangambang makalikha siya ng ingay at makita nito. Nasaan ang bastos? May nanunubok ba sa'yo, anak? Mariin siyang pumikit at halos pigilin ang hininga. Inaasahan niya magsusumbong si Josephine sa mga magulang nito at halos nakatitiyak din siyang katapusan na ng kanyang pagkabinata. Tinakasan ba niya ang isang sopistikadang Manilenya upang masilo lamang sa isang probinsyanang maestra? May tuko sa kisame itang. Tuko? Oho, naihiyan ko sa noo. Umihi ang tuko? Kung butiki nga umihi, tuko pa kaya? Sabi ni Nana. Hindi ba marami ang maghahanap niyan ngayon? Balita ko na ibebenta raw yan ng mahal. Gamot daw sa kanser. Sigurado kang tuko nakita mo? Tila hindi ganap na kumbinsyado ang tatang nito. Opo, pero... Manong Alan, anong ginagawa mo riyan? Mariin siyang napapikit at nahiling na sana ay bumuka ang lupa at bigla siyang lamunin. Ano? Binata. Nakapagpasya ka na ba? May nadamang pagre-rebelde si Josephine. Gusto niyang maiyak sa nasuuang sitwasyon. Umuwi lamang siya ng tanghaling iyon upang kunin ang module na ginagamit sa klase, ngunit kung bakit naman natsyempohan niya si Alan sa silong. Ngayon ay bantay sarado ito ng kanyang ama at pinipilit itong palapanagutin sa di umano'y pagyurak sa kanyang pagkababae. Wala siyang balak isumbong ito sa kanyang ama, pero kambal yata nito ang malas ng araw na iyon sapagkat natsyempohan ito ni Batsoy. Maayos ka namin tinanggap dito sa aming pamamahay. Sana naman ay huwag mong iyong suklian ng kawalanghiyaan. I understand, sir. I'll marry your daughter. Natilihan siya. Tama ba ang narinig niya? Magaling. Sa lalong madaling panahon ay gusto kong ipasundo mo kay Rance ang iyong mga magulang upang makapanmanhikan. Sandali lang po, itang. Hindi nakatiis na sabad niya. Para siyang biglang nahilos sa bilis ng mga pangyayari. Pwede bang bigyan niyo kami ng sapat na panahon upang kilalanin ng isa't isa? Anong panahon na sinasabi mo? Paano reputasyon mo kapag nagkaroon ng pagkakataon na binatang yan at takasan ka? Magiging katatawanan tayo sa baryong ito. At paano na lamang ang katayuan mo bilang guro? Gusto mo bang matanggal sa pagtuturo? Gusto niya itong sagutin na hindi yun lalala ng ganoon kung hindi ito masyadong nag-react. Ano lamang bang nasilip ni Alan ang mga hita niya? O hita lang ba niya ang nakita nito? Mabilis niyang itinaboy ang isiping iyon. Nakita lamang naman nito iyon, hindi na hipo na hawakan. Binalingan niya si Alan. May papangako mo ba na sa akin na hindi ka tatakas? Tumango ito, pero hindi niya masabi kung anong nasa isip nito.
I promise, hindi ako aalis o tatakas. Tiningnan niya ang kanyang ama. Ikaw ang bahala. Ako ay nagpapaalala lamang. Sa sandaling hindi ka panagutan ng binatang yan, ay hindi ako mangingiming sundan siya sa Maynila. Nagkakaunawaan ba tayo? Muli ay tumango si Alan. Tumayo na ang mga magulang niya at hinayaan silang mag-usap. Sandaling namayani ang katahimikan. Natutop niya ang kanyang noo. Palamigin lang natin ang sitwasyon. Sa sandaling magkaroon ka ng pagkakataon, ay gusto kong umuwi ka na sa Maynila. You just made me swear not to live, and now you're saying that I should run away if I ever got the chance? What kind of a man do you think I am? Ikaw lang naman ang inaalala ko. Alam kong labag sa loob mo ang kasalang ito, kaya bakit mo pa iisipin ang tungkol sa palabra de honor? Tutulungan na nga kitang makatakas. Hintay-hintay lang natin na lumambig ang sitwasyon. No, not unless your father says so. I am keeping my word. Hay, ewan, bahala ka. Gusto niyang mainis sa katigasan ng ulo nito. Ngunit sa mga sandaling iyon ay gusto niyang hagaan ang paninindigan nito. Masarap man pangarapin na maging kabiyak ang lalaking ito, ay hindi niya pinapangarap na mamikot makuha lamang ang lalaking gusto niya. Kung hindi nito gustong sirain ang salitang binitawan, ay siya ang gagawa ng paraan upang hindi matuloy ang kasal. Totoo ho ba, sir? Oo, matipid na sagot ni Alan kay Renz. Hindi na siya nagtaka nang makaabot agad sa kaalaman nito ang nanaganap sa bahay ni na Josephine. Napailing siya nang sabihin kanina ni Josephine na tutulungan siya nito upang makawala sa shotgun wedding na iyon, ay parang hindi siya makapaniwala na totoo sa loob nito iyon. Kung hindi sa sarili niyang katangahan ay iisipin niyang planado ng buong pamilya nito ang mga pangyayari. Dahil paanong nasa bahay si Josephine sa oras sa eksakto namang dumating ang mga magulang nito. If it wasn't perfectly planned, what was it? Pero hindi nga ba't tinangka niyang pagtakpan ng dalaga? Kung hindi siya nakita ni Batsoy sa silong, ay planchado na sana ang lahat. Ano naman ho na pag-usapan niyo? I have to marry your friend, Renz. I brought this upon to myself. I may as well take full responsibility. Help me find a new place to stay. Halatang tutol si Tata nang sabihin niya na lilipat siya sa ibang tirahan. May nakita silang katamtamang beach house malapit sa playa. For sale niyon, ngunit habang wala pang nakakabili ay pwede raw niyang upahan. Ipinaliwanag niya kay Tata na ang gagawin niyang pagbukod ng tirahan ay para din sa mga ito. Ganoong may arrangement na sa pagitan nila ni Josephine ay lalong hindi makabubuti sa reputasyon ng dalaga kung doon pa rin siya titira. Nang sabihin ni Alan kay Tata na isasama niya si Josephine sa bagong tirahan upang ipakita sa dalaga ang lugar, ay ipinasama nito si Batsoy upang bilang chaperone. What do you think? Tanong niya kay Josephine. Mula nang lisanin nila ang bahay ng mga ito at makarating sila sa beach house, ay noon lamang siya nagsalita. Gaya niya ay tahimik din ito. At kung hindi sa usapang namamagitan kina Batsoy at Renz, ay tumahimik-tahimik ang kanilang paligid. Maganda. Kapag may mga bakasyonistang naliligaw rito ay pinapaupahan talaga ito. Tugon nito bilang inililibot ang tingin. Native ang yari ng buong bahay, maliban sa bathroom fixtures. Kompleto iyon at may sariling linya ng tubig at water tank. Kung noon una pa niya nalaman ng tungkol sa beach house, ay baka wala siya sa kasalukuyang sitwasyon. Alam mo bang may bumabiyaheng bangka rito patungo sa bayan? What? Dalawa ang paraan ng transportasyon dito sa amin. Nakikita mo ba ang dulo ng aplaya? Lumapit ito sa gilid ng balkonahe at itinuro ang tinutukoy. Sa loob ng 1.5 oras ay makakarating ka sa bayan sakay ng bangkang dimotor. Yung dinaanan nyo ni Renz ang regular land route kapag mas maang lagay ng panahon at walang bumabiyahing bangka. Sa lubong ang mga kilay na nilingon niya si Renz. You let me walk 100 miles when there's an alternative route that will take us here faster. May oras ho kasi ang biyahe dito, sir. Wika nga ay pang rush hour lang.
Napailing na lang siya. Hindi siya kumbinsido sa katwiran nito. Come, let me tour you around the place. Baling niya kay Josephine, sabay hagip ng isang kamay nito. It was the first time he did that, but oddly enough, it felt good. Inilibot niya ito sa buong bahay. Isa lamang ang kwarto roon, ngunit malaki. Mayroon din nilang muebles doon gaya ng papag na yari sa kawayan, mesa at mga upuan. Maliban doon ay walang lutuan at mga gamit sa kusina. Hiramin mo na lang yung isa naming kalang deuling. Padadalhin kita kay Batchoy ng ilang mga gamit sa kusina at kubyertos. Marunong ka ba magluto? Umiling siya. Bahagya niyang pinausli ang ibabang labi at pinagmukhang kawawang ekspresyon. Will you cook for me? Pag-iisipan ko. That's promising enough. Let's go. The sun has already set. Let's take a stroll along the beach. Hindi na siya nag-abalang lumingon upang alamin kung sumunod ang kanilang chaperon. Napakagandang pagmasdan ng paglubog ng araw. Kung siya ang tatanungin, the sunset was the greatest wonder of the world. Nakakamanghang panoorin ng pagpapalapit ng kulay sa kalangitan habang lumulubog ang araw. Hanggang kailan mo balak magbakasyon dito? Pukaw ni Josephine sa malalim na pag-iisip niya. Nang bawiin nito ang kamay na hawak niya, ay hindi niya ito pinahintulutan. Sa halip ay pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Saka itong inisihan. Umingos ito. Ano ba ang binabalak mo? Balak? It sounds like balik. Umiling ito habang napapangiti. Madalas niya yung napupuna rito. Tila parati itong naaaliw kapag nagsasalita siya ng Tagalog. O pinagtatawanan ba nito ang paraan ng pagsasalita niya? Parang biglang nasira ang mood niya. Umupo siya sa buhanginan at hinila ito sa tabi niya. Pagaman hindi kasing puti ng buhangin sa Boracay ang buhangin doon, ay maganda ang beach sa tabi ng Buryo Pagukpok. Malinis ang tubig at napakagandang paglangoyan ng dagat. Maraming magagandang tanawin doon. Katunayan ay nasama na siya ni Ren sa bundok kung saan mayroong maliit na falls at malaparaisong kagubatan. I'm not planning anything, alright? Don't make me seem like a very devious man. For the record, hindi ko sinasadyang silipan ka. Itinaas nito ang mga tuhod at ipinatong doon ang mukha paharap sa kanya. Naroon na naman tila amused ang ngiti sa mga labi nito habang tiningnan siya. Nais niyang mapikon subalit para siyang natutubalani sa ngiting iyon. Hers was a smile that was like sunshine, always sunny and bright. Kahit marahil gaano pa kulimlim ng paligid, kapag ito ngumiti ay bigla itong magliliwanag. Nagtataka ako sa'yo, bakit ba masyado kang konmito? Dinaig mo pa ang kolehiyalang malinyana. Ay, tumikim siya. I went to private schools and most of my teachers really spark ang Tagalog, so I guess that's it. Plus, most of the time, I talk with the company's top officers, kaya pasensya na po kung medyo pilipit ang Tagalog ko. Kung ganoon, ay mayaman pala kayo. Hindi naman. Lihim siyang napangiwi. Hindi niya gustong dagdagan ang kanyang pagsisinungaling, ngunit sadyang hindi yun maiiwasan. Tungkol sa tanong nito, ang totoo ay hindi pa rin naman niya sigurado sa mga ginagawa niya. Napakabilis sa mga pangyayari. Gayunman ay wala siyang balak takasan nito. Ngunit kung mauuwi nga ang lahat sa kasalan, ay hindi pa niya alam. He would just run away from a loveless wedding match. Kung konsolasyon mang may tuturing, ay mas natutuwa siya kay Josephine kaysa kay Estefan. Parang may kung anong kumakabit sa puso niya kapag ngumingiti ito. Sure, hindi ito maihahani sa nagagandahang socialite sa alta sosyedad na kinabibilangan niya. Pero wala pang babaeng napagsigla sa kanyang sistema dahil lamang nakita niya itong ngumiti. Kung ganon, dapat ay iwasan mo muna mag-Ingles. Dahil paano matutuwid ang dila mo kung parati ka nag-i-Ingles? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magkakaunawa ng Ingles sa mga taong makakasalumuha mo. Isa pa, nasa Pilipinas ka. Kay kalahati o 10% lang ang dugong Pinoy sa ugat mo, dapat alam mong gamitin ang wika mo. I know how to remedy that. Ganun naman pala eh, di gawin mo. Like this.
He pulled her close and poked her lips in a sweet and lingering kiss. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.